Evan, ano ba ang nakikitang mali ng mga mambabatas sa umiiral na party list system sa bansa? June, nagagamit umano sa political dynasties ang mga party list sa halip na siyang tulay upang katawanin ang interes ng mga marginalized at underrepresented sectors. 12 House measures o panukalang batas ang naglalayong amyendahan ang Party List System Act o ang RA 9741 na tinatalakay ngayon ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Isa sa mga naghain ng bill ay ang makabayan lawmakers. Ayon kay ACT Teachers Party List, Representative Antonio Tino, 20% ang parting ibinigay sa mga party list sa Kongreso upang bigyang boses ang iba't ibang sektor kung saan po pwedeng maging miyembro ng Kamara ang mga manggagawa, guro, mangingisda, mga kababaihan at kahit grupo ng mga people with disabilities. Ngunit nagkaroon umano ng maling interpretasyon sa batas at nagiging dagdag na daan para sa ilang politiko upang bumuo ng political dynasties. Ang ending, ang pamamayagpag ng party list at nominees na di tunay na kumakatawan sa marginalized and underrepresented sectors. Sa halip, nagbabandera lamang sa mga interes ng political dynasties, milyonaryo, bilyonaryo at pulis at militar. Isinusulong ng mga panukala na mas higpitan ang registration process, kabilang ang pagkakaroon ng public hearing ng Commission on Elections upang mapatunayan ng mga party list group na lehitimo nilang kinakatawan ang sektor na kanilang inaangkin. Layon din ng ilang mga House bill na i-disqualify ang mga nominee na dati nang nagkaroon ng posisyon sa gobyerno, may kamag-anak na politiko, maging may mga koneksyon sa malalaking negosyo o kontraktor. June ngayon nagpapatuloy ang pagdinig ng House Committee at layo ng mga panukalang pagrerepaso na higpitan ng registration at qualification requirements para matiyak na ang mga party list group ay talagang nagtataguyod at pinapalakas ang interes ng mga sektor na kanilang kinakatawan. Yan muna ang update mula dito sa Batasang Pambansa. Balik sa inyo dyan, June. Maraming salamat, Evan Alvarez.